Hello guys, update ko lang kayo sa bago kong project. Natapos ko na yung paghihinang, tapos nilagyan ko na rin ng battery. Kaso, kunti lang yung battery ko. Magkakapasitis pa tayo ng battery. Sa ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung project ko. Ito po siya. Sa totoo guys, hindi pa ako nakapag-aral ng electronic. Background, electronic, wala ako niyan. Pagkabit ng mga wiring, wala. Natutunan ko lang lahat sa YouTube. Pagpasensyaan nyo na yung hinang ko, madumi pa sa tingnan. Siguro pag tumagal-tagal, makukontrol ko na yung kamay ko yung may nanginginig. Ayan o. Tsaka yung bus bar ko hindi ganong maganda yung pagkakadugtog, pero okay na, kinapalan ko na rin naman. Ngayon ito yung battery ko, nakabaliktad siya kasi yung plus nya nandito na sa kabila tama, pero pag kabilang side nakabaliktad, pero tama siya para sa plus. Ito nga pala guys, kabilang side 20 pesos to hanggang pababa. Ganun rin to sa kabila, bali 40. Dito rin sa kabila ganun din, 120 piraso. Siguro kung tatansyahin ko, wala pa siyang 100 each, nasa mga 75 o 80 each, mga ganun. Kasi ito sa akin sa ito meron na itong 100 each, mahigit. Siguro palagay natin na sa mga 120 siya. Kasi ito 3,000, 2,000, 2,500. Ito yung 3,000 mAh, 2,500 mAh. Mali, ito pala yung 3,000 mAh, 2,500 mAh, tapos 2,000 mAh. Kaya magkakaiba sila ng voltage nung battery. Ito yung 3,000 4.04, ito naman kabila 4.08, 4.22, itong 2,000 mAh. Kung parehas tong silang mAh, halimbawa para sila 3,000, magkakaparehas sila ng voltage nung battery. Kasi ang matagal ma-full charge, yun yung matagal malubat. Napansin ko yun. Kasi pag gumagamit ka ako ng washing tsaka dryer, ito nagbabago na, nasa na to, nasa 3.7, nasa mga ganon. Halimbawa ito, hindi siya nagbabago, mas naunang naluluba to kaysa dito, kaya mas maganda yung 3,000 mAh. Kaso napakahirap nga lang mag-ipon, tapos madalang yung nagbibenta. Ito nga pala guys, ito medyo matatagalan ako sa battery kasi hindi biro yung yung pagcapacity test ng bawat isa ng battery. Kung 4 na piraso nito, ito bago mo makuha yung result sa litukala, abutin siya ng isang araw, isang gabi, tapos kinabukasan mo pa makikita yung result ng litukala, yung charger na ginagamit ko. Kaya mahirap. Yung iba magbibigay lang siya ng, ito guys, papakita ko yung mga nagbibigay lang siya ng 566, hindi ko yan sinasama. 299. Ayan yung mga yung mga reject. Tapos to, ayan, minsan hindi nagbibigay ng mAh, kaya nakalagay dyan no mAh. Tapos yan, hindi parehas. Ito 2,025 mAh, kaso pag tinester mo siya, ang bilis bumagsak ng voltage. Kasi ang ginagawa ko, bago ko sa ilagay dyan, pagtapos ko siyang i-charge, nilalagay ko sa session, lagayin lang. Halimbawa ito 1924, lahat yan 4 volts.
Lahat to 4 volts. Ngayon, itong 1.9 ko, lahat yan 1.9. Pagdating ng 1 week, check natin yung voltage niya kung nagbago. Pag nagbago, aalisin natin. Kasi, nang dahil sa isa, sisiraan niya lahat. Mahirap gumawa ng ganito guys. Kasi ito ano na to eh. Tawag nito, nakapack na, nakaset na. Ngayon, isa lang ang sira dyan, yung madali siya maglobat. Lahat yan damay. Damay yan lahat. Pag ito, halimbawa ito yung mabilis maglobat, damay na to. Kasi pag yung may BMS tayo eh. Nababasa ng BMS yan kung may sira dyan bawat isa. Pag nabasa niya, na-detect niya yan, hindi niya to i-charge. Itong dalawa lang. Kaya laging lubat. Na-testing ko na yan. Kahit na hindi ako nakapag-electronic dahil sa experience ko. Electronic talaga yun, no? Ano bang tawag doon? Electrician. Dahil sa experience ko lang, napansin ko na ganun pala talaga pag may sira, pag may BMS ka, hindi niya yun i-charge. Pero pag wala kang BMS, nakarekta siya sa charge controller, iinit tong side na to. Nang dahil sa isa, mamamatay. Halimbawa ito, pag ito namatay, pag init niyan, pwede siya sumabog. Nangyari na yun sa akin eh, sumabog yung battery. Kaya pansinin ninyo, bakit gumawa ako ng bahay sa puno? Kasi ang iniiwasan ko yung masunog. Kung magkaroon man ng defect yung gawa ko, hindi sa loob ng bahay ko. Tapos ngayon, ito nga pala guys, nakabili tayo ng battery. Ito, buo daw to, sabi ng kasama ko. Eh, may balot tong kulay blue. Yung parang balot niyang blue. Tapos may BMS din to siya. Tingin ko galing tong gamit to ng mga e-bike, scooter, yung mga maliliit. Buo daw to nung nakuha niya, pinasagasaan niya sa bulldozer. Kaya ganito naging epekto. Tumabingi. Ikakapasites ko to. Gamit ang ating Lito Kala. Pakita natin si Kuya Lito. Andito si Kuya Lito Kala. Yan. Ito yung sinasabi ko. Ito si Lito Kala. Yan. Tapos, halimbawa guys, pag tapos na siyan lahat, pag natapos na ito lahat nalagyan na ng battery. Ngayon, bumili ako order ako sa Lazada ng yung pambalot niya. Yung ganito rin. Gusto ko kulay green lahat. Puro green. 200 piraso binili ko. Nagsobra na ako. Ito pa guys yung mga nabili kong battery. Ito. Ikakapacities ko rin to siya. Kasi hindi natin alam kung ilang milliampere to eh. Gamit na eh. Tapos bumibili rin nga pala ako ng battery laptop. Mga ganito sa mga battery laptop. Inaano ko yan, kinakalas ko yan. Ito siya guys, dami. Yan. Kinakalas ko to. Pag nakalas ko yan, kakapacities na natin lahat. Gagawa rin ako ng video dito sa sa paano magkalas ng mga battery. Ngayon, ang masasabi ko lang sa pagsosolar, masaya na mahirap. Bakit masaya na mahirap? Masaya kasi nagagamit mo. Ang hirap, yung gastos malaki, masakit sa bulsa. Okay sa may mga trabaho, yung katulad kung diskarte lang, mahirap. Kasi ako wala akong trabaho eh, puro lang ako diskarte. Hindi mo masasabing trabaho yung trabaho ko eh. Pagka sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung trabaho ko. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung kayang pagganahin ng solar ko setup. Ito sa guys, papakita ko sa inyo. Gilid ko muna itong kayang pagganahin. Ito yung grinder. Grinder ko.
Ito. Ngayon, papakita ko sa inyo kung saan ang gagaling yung kuryente. Makikita mo yung guys, pag pinindot ko to, ito kasi mararamdaman ng controller kung gumagamit ng humahatak yung kuryente. Kasi nagbabago-bago yung voltage niya. Ito sa bahay, gumagana ang ilaw, electric fan, dalawang electric fan sa kwarto, isa sa sala, dalawang ilaw sa kwarto sa sala. Tapos electric fan na yung umiikot, 50 watts sa sala rin kasi napakainit ngayon eh. Napakainit kahit sabihin mong alas 3 na. Tapos pag nagwa-washing, nagbabago-bago yan. Tapos pag gumamit ng dryer sabay, makikita mo yun yung 12.4, 12.5, yung ganyan, nagiging ano yan, 12.2. Ang lakas sumatak. Tapos ito nga ipapakita ko sa inyo yung aking Makita na 840 watts. Ayan o. 840 watts, 60 Hz, 50 Hz. Pinaka 60 Hz tayo. Ito nga pala guys yung ano ko, yung snadi ko. Pwede mo sa iset sa 50 Hz, pwede mo rin sa iset sa 60 Hz. Ayun lang na gusto ko sa kanya. Para yung gamit natin hindi masira. Ito, papakita ko guys. Ito guys, nagbago. Ang lakas ng hatak niya. Naging 11. 12.2. Balik siya sa 12.4. Ito guys. 12.3. Ayan ang ibig sabihin na dyan talaga galing ang kuryente namin sa snadi. Kitang kita sa controller. Ngayon guys, subukan natin ito linisin. Sayang walang tagahawak eh. Gagawa na lang tayong paraan paano mahawakan. Yan. Yan, linisin natin. Diba guys, kayang-kaya. Tsaka unli pa kami sa kuryente. Tingnan mo yung kinang niya guys. Gamit lang yung ating solar setup na snat. Tapos yung SRNA na charge controller. Diba? Kaya nangarap akong gumawa ng ganito kasi napanood ko sa YouTube na pag may solar ka, yan ang tinatawag na free energy. Kaso, gagastusan mo nga lang. Masakit sa bulsa pero sulit naman. Ito nga pala guys, 3 taon ko nang ginagamit. Simula nung lockdown, nakulong ako sa bahay. Nakulong talaga no. Siyempre nasa bahay lang tayo. Tapos yung cellphone natin, may signal. Nanonood ako ng YouTube kung paano masolusyonan yung free energy. Ito yung nakita ko. Yan. Salamat nga pala kay Sir J.F. Legaspi. Sa kanya ako natuto, pinapanood ko yung mga videos niya sa YouTube. Salamat sa iyo, sir. Saludo kami sa iyo. Ito nga pala. Yan. Nasaya yung asawa ko dyan. Nung una nagagalit kasi magastos nga daw.